everyone! Ako nga pala si Maharlikang Marangal, halos wala nang dangal. At syempre nga ngayong umaga, kakagising lang ng asawa ko. Syempre naman kakagising kasi umaga pa lang, 'di ba? Ganun talaga. Ayan, ngayong umaga nga ay nagplano kami na pumunta kami sa bukid. Kaya ayan, naglalakaw-lakaw nga kami dyan papunta doon sa bukid kasi magkukuha po kami ng buko. Kung tawagin naman sa amin, sa lugar namin is butong, tapos sa ibang lugar naman is tipong, and basta buko yan sa Tagalog. Huwag ka na ngang mangingialam sa pronunciation ko sa buko kasi mind your own business, okay? At dahil nga malayo ang aming pupuntahan, syempre napasabak yung anak ko sa paglalakaw-lakaw dyan. At syempre, ewan ko nga ba talaga kung bakit bit-bit niya pa yung takop ng aming balding yan. Nahihiwagaan talaga ako kung bakit dala-dala ng anak ko yan na pulang takop ng balding. Inabot nga kami ng mga 10 minutes sa paglalakaw papunta doon sa tugod na pupuntahan namin. Buti nga talaga praktisado na yung anak ko sa paglalakaw kahit na medyo magaho-gaho dyan sa bukid. At kung mapapansin mo, may itim na parang mahaba dyan. Isa po yung ugat ng puno. Thanks me later, nakakuha na naman kayo ng kaalaman. At ayan nga, sa puntong ito, ginuburuyod na nga ng anak ko yung aming doggy dahil natatakot siyang magbartas doon sa may sarog. Dahil meron ngang karabaw doon na naglalangoy-langoy. Supposed to be, dapat kami yung naglalangoy-langoy dyan. Kaso inunahan kami ng lente na karabaw, kaya uwag na lang. At dahil nga sabi ko sa inyo malayo, eto talagang anak ko, napaka very good na talaga nito maglakaw-lakaw. Kasi ayaw niya na talagang magpahawak. At babartas na nga kami sa sarog na yan, hindi nga siya nagpapahawak dahil kaya niya na raw. At sa puntungang ito, malapit na kami doon sa tugod na sinasabi ko sa inyo. At syempre, pagdating nga namin doon, ay gumagatong na yung asawa ko para magpaaso-aso at mawala yung mga nuknuk dito sa bukid. At habang nga gumagatong yung asawa ko, ipapakita ko sa inyo yung mga baon namin. Meron kaming gatas, asukal, at syempre bumili na rin kami ng gulay na kakainin namin ngayong tanghali. Tapos meron kaming mga kutsara. Tapos meron din akong binili na hotdog para doon sa dalawa kong junakis at may fried chicken kami. At syempre nagtanggal na nga rin ako ng bag ko dyan at yung jacket kasi sobrang init. Ay, sobrang init katulad ko, mainit ang payo kapag walang pera. Dahil nga, sabi ko sa inyo kanina, tanghali na nga kami nang dumating dito, kaya namang naisipan na ng asawa kong kumuha ng dahon na paglalagyan namin ng pagkain. Ayan nga, piniprepare na nga namin yung mga pagkaing dala-dala namin doon sa dahon na kinuha niya kasi yan na ang gagawin naming pinggan. Ayan nga, pinaalis nga ako ng asawa ko dahil hindi daw ako marunong. Siya na ang marunong. Dahil hindi daw ako marunong magbalanse-balanse ng dahon na paglalagyan namin ng pagkain. At ayan na nga, nilalagay na ng asawa ko doon sa dahon yung kanin na sinapna namin doon sa bahay. At dito na nga kami magsasalo-salong apat. At sabi ko nga dyan sa anak kong panganay, wag siyang maarte dahil ganun talaga ang buhay sa bukid. Minsan, mas magandang iparanas natin sa mga anak natin